Ang Chrono Life ay isang sikat na virtual reality super game, ang pinakamainit na paksa sa buong mundo. Isang bagong mundo ang nagbukas at nagsimulang pumasok ang mga manlalaro. Ang naghihintay sa iyo ay 100 milyong bagong manlalaro, ang pinakamagagaling na kasama para sabay-sabay na sakupin ang mga dungsyon at piitan. Isang bagong pakikipagsapalaran ang nag-aantay sa iyo. Inanunsyo ng sistema na isang bagong karakter ang nalikha. Isang malawak na lupain ng mga burol ang bumungad at isang pala ang lumitaw. Ang maihawak ng pala ay si Jo. Kaya pala ito na ang bagong kontinente, isang ibang mundo, bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa malayo, malalim ang iniisip. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Pero bakit walang ibang tao rito? Tumingin si Jok sa malawak at bakanting lupain, nagtataka, nasaan na ang 100 milyong bagong manlalaro. Noon lang niya napansin ang bagay na hawak niya. Ano ito? Isang pala? Nabigo siya. Ibig sabihin ba nito ay maghuhukay lang ako ng lupa? Kapag gumagawa ng bagong karakter, dapat may armas man lang, di ba? Nang idikit niya ang pala sa lupa, isang kakaibang liwanag ang lumabas. Tila nagulat siya sa kanyang nakita. Nang iangat niya ang pala, isang bloke ng lupa ang sumama pataas. Napanganga si Jok sa pagkamangha. Bumagsak ito sa lupa at maingat niya itong pinagmasdan, puno ng pagdududa. Ano ng kalokohan to? Nagkamali ba ako ng pinasok na laro? Maingat na lumapit si Jok. Nang idikit niya ang pala sa bloke ng lupa, bigla itong naglaho at isang abiso ang lumitaw. Nakatanggap ng lupa -1. Pumasok ito sa kanyang inventaryo. Lubos na nagulat si Jok. Tinitigan niya ang kanyang character screen. Lumapit si Jok sa isang puno. Imposible, siguradong hindi ito gagana sa ibang bagay, di ba? Nang idikit niya ang pala, agad na nabawasan ng isang bahagi ang katawan ng puno at lumitaw ang abiso. Nakatanggap ng kahoy -1. Nagulat siya. Kasabay nito, nakatanggap siya ng isa pang abiso na maaari na siyang gumawa ng bagong item. Maaari nang gumawa ng bagong item. Kahoy na upuan, kahoy -1. Nais mo bang gawin ito? Nagtaka si Jok. Posible bang makagawa ng upuan sa isang pindot lang? Nag-aalinlangan siya ngunit pinindot pa rin ang pindutan. Hindi to totoo, di ba? Pagkaraan ng ilang segundo, isang liwanag ang lumabas at unti-unting nabuo ang isang upuan sa kanyang harapan. Nakumpleto ang paggawa ng kahoy na upuan. Tuwang-tuwang tumalon si Jok sa upuan. Totoong kahoy na upuan niya. Ang galing! Habang nakaupo at tumatawa, may bigla siyang naisip. Napakalungkot naman. Tumingala si Jok sa langit. Ito ba talaga ang Chrono Life? Hindi ba't isa itong kung saan kailangan mong pumatay ng mga halimaw para mag-level up? Maya-maya, nakatanggap siya ng abiso. Ang iyong crafting skill ay tumaas ang antas. Maaari ka nang gumawa ng mas maraming item. Walang ganang tiningnan ni Jok ang listahan. Ano na naman to? Crafting. Mga item na maaaring gawin, kahoy na upuan, kahoy -1, kahoy na pamalo, kahoy -1, kahoy na espada, kahoy -1. Sandali niyang binasa at naintindihan din kaya pala, ang paggawa ng upuan kanina ay isang crafting skill. Tingnan natin. Kahoy na pamalo, kahoy na espada. Nagulat si Jok. Pati ang mga to kaya kong gawin? Nanlaki ang mga mata niya. Gamit ang pala, kumuha pa siya ng isang bloke ng kahoy. Napabuntong hininga siya. CJ. Nakatayo sa bubong ng bahay, itinaas ni Joka ang kanyang pala at sinabing, tapos na ang bahay ko. Bahay na gawa sa kahoy, kahoy -50, bato -10, lupa -30. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Ang saya nito. Pagpasok sa loob, sinabi niya, medyo kakaunti ang gamit, pero hindi na masama para sa unang beses. Pagkatapos, tumalon siya sa kama. Subukan nating humiga. Kahoy na kama, kahoy -5. Komportable siyang nag-enjoy. Inaantok ako. Hindi ba't mas komportable pa ito kaysa sa totoong bahay ko? Naalala ni Jok ang kanyang buhay. Sa isang luma at maliit na apartment, may ilang pakete ng instant noodles sa kusina. Siya ay nakaupo at may isinusulat, mag-isa sa masikip na silid sa ilalim ng ilaw ng lampara.
Bumalik sa laro, muling tinitigan ni Joka ang kanyang pala. Pagkatapos ng ilang sandali, nangangarap na siya tungkol sa isang malaking bahay, isang 2 palapag na mansyon na may hardin, at kumpiyansang sinabi, kaya kong itayo yan. Habang si Joka ay nagpapahinga sa kanyang bagong mundo, isang dambuhalang nilalang ang biglang sumira sa pinto at pumasok. Ito ay isang beer leon, isang napakabangis na halimaw. Panganib, antas i. Natakot si Joka. Ano? Anong klaseng halimaw yan? Umuwal ito, ipinapakita ang matutulis na ngipin, at iwinasiwas ang kanyang mga kuko patungo kay Joka. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Sinira ng halimaw ang lahat. Si Joka ay nakahandusay sa isang tabi. Nasa loob ng bahay, tinapakan at winasak ng halimaw ang kama, na naging dahilan para sumigaw si Joka, yung kama ko. Hayop ka! Galit na galit, hinawakan ni Joka ang kanyang pala, umikot ng ilang beses, at itinutok ito sa halimaw. Mamatay ka na! Bakit mo sinisira ang gamit ng iba, sigaw niya. Naggangalit ang kanyang mga ngipin. Papatayin kita! Agad siyang sinuntok ng beer leon. Nalagas ang 2 niyang ngipin at tumilapon siya palabas, binutas ang bubong. Bumagsak siya sa lupa. Namatay ang karakter. Mababawasan ka ng ilang experience points at muling mabubuhay sa isang ligtas na lugar. Muling nabuhay si Joka sa laro. Hawak ang pala, bigo niyang naisip, anak ng anghina ko. Lumingon-lingon siya sa paligid. Teka, yung bahay ko, nasaan na ang bahay ko? Nang makita ang kanyang bahay, hindi niya maiwasang mataranta. Anong nangyari rito? Pati ang mga gamit sa loob ay wasak na. Niyakap niya ang kanyang upuan at umiyak. Hayop kang, oso ka. Hindi pa sapat na pinatay mo ako, sinira mo pa ang bahay na pinaghirapan kong itayo. Naalala niya ang kanyang bahay. Kawawa naman ang bahay ko. Napaupo siya sa lupa. Babalik kaya yon? Naggitngit sa galit si Joka. Ikaw, bumalik ka lang. Oso ka, maghihiganti ako. Sa kabilang dako, habang naglalakad ang beer leon, bigla nitong napansin na ang bahay ni Joka ay naayos na muli at may usok pang lumalabas dito. Umuwal ito at mabilis na tumakbo pabalik. Sinira ng beer leon ang pinto at pumasok. Ngunit si Joka ay tila naghihintay na sa kanya. Dumating ka na pala? Sa pagkakataong ito, ang bahay ni Joka ay puno na ng mga mapanganib na sandata na ikinagulat ng beer leon. Welcome sa bahay ko, galit na sabi ni Joka habang hinihila ang isang pingga. Hayop ka! Daan-daang palaso ang tumama sa katawan nito, dahilan para umungol sa sakit ang beer leon. Ipinakita nito ang matutulis na ngipin at handa ng sumugod. Kalmadong nakaupo si Joka sa ibaba. Ang tiyaga mo, ah! At ano ngayon? Sa sistema, lumitaw ang isang stone catapult, kahoy at 1-0, bato da 5. Isang dambuhalang bato ang lumitaw. Lumipad ito patungo sa beer leon sa bilis ng kidlat. Hindi ito nakalaban ng halimaw, halos lahat ng ngipin nito ay natanggal. Hawak ang pala, mayabang na sinabi ni Joka, checkmate. Lumapit siya sa bangkay ng beer leon at tiningnan ito. Hindi na to mabubuhay ulit, di ba? Idinikit ni Joka ang kanyang pala sa bangkay ng beer leon. Nakatanggap ng mga item, bear meat, lion hide, beer leon bones. Nagulat siya. Ha! Bagong crafting recipes ang natuklasan. Beer leon helmet, beer leon bones as 1, lion hide as 1. Beer leon armor, beer leon bones as 1, lion hide as 1. Nakatanggap ako ng mga materyales mula sa halimaw na to, bulalas ni Joka habang nakaturo sa kanyang character info. Ibig sabihin, kapag pumatay ako ng halimaw, makakakuha ako ng materyales mula rito. Habang tuwang-tuwa siya, kailangan ko na bang manghuli? Biglang may lumitaw sa kanyang likuran. Napansin ni Joka na may mali. Ha! Lumingon siya at nakita ang mas maraming halimaw, mas nakakatakot pa kaysa sa beer leon. Ano yan? Pinalibutan siya ng mga ito na nagdulot sa kanya ng takot. Kailan pa dumating ang mga halimaw na to? Ang mababangis nilang mga mata ay nagpanginig sa kanya. Sobra na to, pandaraya na to. Isa sa kanila ang umungol. Ang bibig nito ay kayang lunukin si Joka anumang oras. Namatay ang karakter. Ito ang kanyang pangalawang pagkamatay. Pagkatapos, hinuli siya ng isang halimaw sa palad nito.
Sa ika-4 na beses, isang halimaw ang gumamit ng matutulis na kuko para patayin si Jock sa isang iglap. Sa ika-12 beses, sinunog ang kanyang bahay. Sa pagkakataong ito, nilamon siya ng buo. Sa ika-49 na beses. Sa ika-108 na beses, lumitaw siyang muli na may hitsurang walang magawa habang ang kanyang bahay ay muling nawasak. Nagtataka si Jock, naiintindihan ko kung bakit nila ako sinusubukang patayin, pero bakit nila sinisira pati ang bahay ko. Puno ng hinanakit ang kanyang boses. Muli silang lumitaw, umuungol na nagpalingon kay Jock. Sa bawat pagkakataon, kailangan kong magtayo mula sa simula. Puno ng puot ang tingin niya sa kanila. May dahilan ba kung bakit nila ito ginagawa? Tinitigan sila ni Jock. Galit na ako. Mahigpit niyang hinawakan ang pala. Akala niyo ba titigil ako sa paglalaro dahil lang dito? Hinding-hindi ako susuko. Sumugod siya ng walang pag-aalinlangan. Tama. Halikayo at patayin ninyo ako. Mabubuhay din naman ako ulit, sigaw ni Jock. Ika-9 at 99 na muling pagkabuhay. Sa pagkakataong ito, tinapakan siya ng isang dambuhalang halimaw. Napakarami nila at napakalakas, mahirap silang talunin. Sa harapan ay isang dambuhalang kastilyo. Sa pinakamataas na bahagi nito, isang boses ang narinig. Dumating na pala kayo? Nagpatuloy ang boses, teka, kayo lang. Walang iba kundi si Jock. Nakaupo siya, nakapangalumbaba. Ilabas niyo ang boss ninyo at palalayain ko kayo. Agad na isang halimaw ang lumipad at umungol. Ibinuka nito ang malaking bibig na may matutulis na ngipin. Bigla, isang sinag ng liwanag ang tumagos dito. Tiningnan ni Jock ang katawan nitong nagkawatak-watak. Binalaan ko na kayo, di ba? Heto na naman kayo. Yumuko siya at nagtanong, anong tinatayo-tayo niyo pa dyan? Bakit hindi kayo sumugod? Hindi ba't nandito kayo para patayin ako? Ang matibay na kastilyo ay may daan-daang kanyon. Tiningnan sila ni Jock na may ngiti. O baka naman takot na kayo? Nagitngit ang mga ngipin nila habang nakatitig sa kanya, at sabay-sabay na sumugod habang walang tigil sa pag-ungol. Nagpakawala rin si Jock ng mga bala, isang tama, isang halimaw ang patay. Isang matinding labanan ang naganap. Ilang halimaw ang direktang bumangga sa pader ng kastilyo. Sinusubukan ninyong sirain ang pader? Nasiyahan si Jock. Magaling. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking apoy ang tumupok sa kanila. May panunuya sa kanyang boses, sige pa, kayang-kaya niyo yan. 4 na sulok ng kastilyo ang naglabas ng apoy, na pumigil sa mga halimaw na makalapit. Isang maliit na halimaw ang natakot at sumigaw. Tatakas na sana ito nang may mabangga. Isang mas malaking halimaw ang tumingin dito at sinabing, mga kaawa-awa. Paano ninyo nagawang talikuran ang kaaway? Ito si Granduris, ang world boss mula sa ibang mundo. Panganib, banal na antas. Pagkaraan ng ilang sandali, inapakan nito ang maliit na halimaw. Determinado ang mga mata ni Jock habang tinitingnan ito. Kaya pala dumating ka na, Granduris. Sa pagkakataong ito, pipigilan kita. Tiningnan siya ni Granduris at sumagot, napakakaawa-awa mo, Jock. Walang-wala ang kastilyo mo laban sa akin. Ipinakita nito ang matutulis na ngipin at ang bibig nito ay nagliliwanag. Gaano man kalaki at katibay ang kastilyo mo, walang makakataga sa aking hininga. Pagkasabi nito, bumuga ito ng apoy patungo sa kastilyo. Tahimik na sumagot si Jock, talaga ba? Gaano man kalaki at katibay, walang-wala laban sa iyo. Mga bakal na binti ang nagsimulang lumitaw. Nagpatuloy si Jock, iyan ay dahil hindi ka pa nakakakita ng mas malaki pa sa iyo. Bigla, mula sa ilalim ng lupa, isang dambuhalang robot ang lumitaw. Napanganga ang maliit na si Granduris habang itinaas ng robot ang dambuhalang kamay nito, handang sumuntok. Malapit nang tumama ang kamao nito kay Granduris, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang halimaw, bumubulong ang laki. Isang malakas na suntok mula sa robot ang nagpa-log out agad kay Granduris. Ang suntok ay yumanig sa buong lugar. Nagliparan ang alikabok sa paligid. Si Granduris ay nakahandusay sa lupa, nakalabas ang dila. Si Jock ay matikas na nakatayo sa ibabaw ng robot. Granduris, tawag niya. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang kanyang pala. Sa wakas, nanalo rin ako.
Sinimulan niya itong kolektahin. Maging materyales ka na. Nakatanggap ng balat ni Grandiuris das 1-0, mata ni Grandiuris nas 1, kuko ni Grandiuris das 2, kaliskis ni Grandiuris na 3, puso ni Grandiuris na 1, breath powder ni Grandiuris, dugo ni Grandiuris na 6. Nakatanggap ng titulo, World Conqueror. Ang iyong katanyagan ay kumalat sa buong mundo. Nagtaka si Jock, tapos na ba? Ang pinuno ng ibang mundo ay nagbago. Grandiuris, Jock. Nagpatuloy siya, hindi. Sumagot ang sistema. Ang mga nilalang mula sa ibang mundo ay hindi na maglalakas loob na hamunin ka. Itinaas ni Jock ang pala. Simula pa lang ito. Mga pribilehiyo ng pinuno, kontrolin ang lahat sa ibang mundo. Tuwang-tuwa niyang sinabi, mula ngayon, kaya ko nang gawin ang lahat. Samantala, sa kabilang panig, umalingaw ang boses ng mga halimaw. Natalo si Lord Grandiuris. Impossible. Sumagot ang isa, pero malinaw ang anunsyo ng sistema na nagbago na ang pinuno ng ibang mundo. Commander Doro ng 7th Legion ng Grandiuris Army. Sabi ng isa pang halimaw, imposible, hindi matatalo si Lord Grandiuris. Hindi makapaniwala si Doro sa katotohanan at nag-utos, sige, magpadala agad ng isang investigation team para kumpirmahin. Isang lawin sa tabi niya ang nagsabi, hindi na kailangan iyan, Commander Doro. Tumpak ang sistema. Nagitnit siya sa galit at sumigaw, maghanda para sa digmaan. Magbubuhos tayo ng dugo para ipaghiganti si Lord Grandiuris. Nagliliyab sa puot ang kanilang mga mata. Immobilize ang lahat ng puwersa. Sumagot si Doro, kailangan nating maghanda ng husto. Kaya bukas di. Hindi pa siya tapos magsalita nang sumingit ang isa pang halimaw, ngayon na. Tanga! Biglang yumanig ang lupa na ikinagulat nila. Ha? Ano nang pagyanig yon? Isang dambuhalang paa ang lumitaw. Ito ang mga yabag ni Lord Grandiuris. Nagbalik ito, matikas na nakatayo. Lord Grandiuris, ligtas po kayo, yumuko si Doro. Ako po, si Commander Doro, handa ng pangunahan ang hukbo para maghiganti. Pag-uusapan pa lang po sana namin ang pagsalakay. Sumagot si Grandiuris, mga walang hiya, nagtipon pala kayo lahat dito. Hindi na intindihan ni Doro. Ha? Ang robot na may anyo ni Grandiuris ay nagsalita, kaya pala kayo. Utal na sabi ni Doro, Lord Grandiuris di. Mula sa mga mata ng robot, lumitaw ang anyo ni Jock. Araw-araw na pagpatay at pagpapahira. Ang kontroladong si Grandiuris ay sumigaw sa sakit, parang awan niyo na, patayin niyo na ako. Galit na sinabi ni Jock, ang mga bagay na nilikha ko, na itinayo ko, sinira ninyong lahat. Natakot si Grandiuris. Patawarin mo kami. Agad na lumitaw ang mga kanyon nakatutok sa kanila. Dapat ninyo ring maranasan ang paghihirap, di ba? Natakot si Doro. Teka, maaari tayong mag-usap. Ngunit walang pakialam si Jock. Tumahimik ka. Pagkasabi nito, sabay-sabay na pinaputukan ng mga bomba ang kanilang teritoryo. Sa isang iglap, nalinis ang lugar, wala nang natirang halimaw. Itinusok ni Jock ang kanyang pala sa lupa. Si Doro ay naging isang maliit na dragon na kayuko sa takot. Elite officer ng Grandiuris Army, commander ng 7th Legion, Doro ang matapat. Tumingin ito kay Jock at nagtanong, hindi po ba kayo napapagod, boss? Hayaan niyo na po akong maghukay para sa inyo. Narinig ito ni Jock at sumagot, ano? Tigilan mo iyan, kaibigan. Nang makitang bumalik si Doro sa tunay nitong anyo, nagtanong si Jock, teka, paano ka nakaligtas? At lumiit ka pa. Nagkamot ng ulo si Doro. Basta't may natitirang isang bahagi ng aking katawan, kaya kong mag-regenerate, pero mas maliit at mas mahina. Walang bahalang sinabi ni Jock, kung gayon, madali ka na lang patayin ngayon, no? Humagulgol si Doro. Parang awan niyo na po, huwag. Nakatayo sa isang bloke ng bato, nagtanong si Jock, mayaman pala sa mahahalagang mineral ang lugar na ito. Pwede bang magtanong? Mabilis na sumagot si Doro, kahit ano po, magtanong lang kayo. Bakit niyo ako laging sinusubukang patayin? Ngunit takot lang ang sagot ni Grandiuris at Doro. Patawad po talaga. Pinutol sila ni Jock. Hindi ko kailangan ng paumanhin, kailangan ko ng dahilan. Yumuko si Doro.
Isang araw, lumitaw ang manlilikha at nagbigay ng banal na utos kay Grandiuris, ang pinuno ng ibang mundo, puksain si Haring Jo. Isang liwanag ang bumalot sa kanya. Pagkatapos sabihin yon, naglaho sila. Ako? Bakit ako ang pinupuntirya, isang ordinaryong manlalaro, nagtaka si Jo. Hindi ko rin po alam, sagot ni Doro. Ngumisi ito. Maiintindihan ba ng isang bubuyog sa pugad ang kalooban ng nag-aalaga sa kanya? Nagpapakaseryoso ka, gusto mo bang mamatay, sabi ni Jo. Nataranta si Doro. Huwag po. Nagtanong ulit siya, may paraan ba para makita sila? Ang manlilikha o kung sino man? Ngunit sumagot si Doro, syempre hindi ko po alam. Nagtaka si Jo. Hindi mo alam? Boss, pwede po bang magtanong? Ano iyon? Tiningnan siya nito at nagtanong, ano po ba talaga ang ginagawa ninyo kanina pa? Sumagot si Jok, ha? Nagtatayo ako ng tor. Naguluhan si Doro. Nagtatayo ng tor? Ngumiti si Jok. May isang bagay akong gustong subukan dito. Itinuro niya pataas. Gusto kong subukang pumunta doon. Tumingin si Doro. Saan po? Walang bahalang sumagot si Jok. Sa buwan. Nagulat si Doro. Pupunta sa buwan? Tuwang-tuwang sumagot si Jo. Mukhang masaya, di ba? Sumigaw ito. Ano nang pinagsasabi ninyo? Isinasaalang-alang ang orbit ng planeta at ng buwan, ang kinakailangang thrust, napakaraming imposibleng salik. Tumawa ng malakas si Jo. Kaibigan, ang pagpunta sa buwan ay hindi dahil sa mga ganyang bagay. Masaya niyang ipinaliwanag, pupunta ako dahil nandoon ang buwan. Iyan ang romansa. Laro lang to, siguradong may paraan. Pagkarinig nito, napanganga si Doro sa pagkamangha. Ang taong to, isa talagang hangal. Bigong naibulong niya sa sarili, patay na. Isang ganitong tao ang naging pinuno ng ibang mundo. Ngumisi siya. Wala nang ibang paraan. Magpapanggap akong sunod-sunuran sa kanya at kapag may pagkakataon, tatapusin ko siya. Sumigaw si Jok mula sa itaas, halika, tulungan mo ako. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, masipag pa rin silang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Si Jok ang nagdidirekta mula sa itaas, habang si Doro ay puspusang nagtatrabaho. Siya na rin ang gumawa ng disenyo para kay Jok. Minsan, muntik na siyang mahulog ngunit nasalo siya ni Jok. May pagkakataon ding tinangay siya ng isang ibon. Magkasama silang natutulog sa tuktok ng tor. Si Grandiuris naman ang lumalaban sa ibang mga halimaw sa tabi ng toreng itinatayo nila. Araw-araw, lumipas ang panahon at hindi nagtagal, umabot na sa kalawakan ang kanilang tor. Hawak ni Doro ang isang bloke ng bato habang nakatingin kay Jo. Puno ng kasabikan ang mukha ni Jo. May isang taong nakakita sa kanila at nagulat. Gusto nilang pumunta sa buwan? Hindi ba't isa siyang hangal? Pero mukhang masaya ang ginagawa niya. Umiti ang taong iyon. Kung gayon, para hindi siya mabigo, gagawa ako ng isang masayang event para sa kanya. Kinuha niya ang panulat at nagsulat. Pagdating sa buwan, iyon dapat ang bagay na iyon. Ang kanilang unang yapak sa isang kalapit na planeta. Nakasuot sila ng spacesuit, hawak ang kanilang mga pala. Malinaw ang mga bakas ng kanilang paa sa lupa. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ni Jo. Sa tabi niya, masabik pa si Doro. Nakarating na tayo, sigaw nito. Nandito na tayo. Grabe. Pinagmasdan nila ang Earth at namangha. Wow, ang ganda. Ang ganda nga, sabi ni Doro na may kumikinang na mga mata. Ngayon ko lang nakita ang ganitong tanawin. Ang ganda talaga. Lumingon ito. Salamat sa pagpapakita nito sa akin. Wala iyon, sagot ni Jo. Maya-maya, tumayo siya. Sapat na ang pahinga. Maghukay na ulit tayo para makakuha ng materyales papuntang buwan. Sige, sagot ni Doro. Biglang yumanig ang lupa. Bloody Moon's Mad Rabbit. Panganib, antas ithe. Sumigaw ito, naglakas loob pa kayong pumunta rito para mamatay? Mga hinayupak mula sa planetang asul. Natakot si Doro. Panganib. Sasabihin pa lang sana nito na ito na ang magiging libingan ninyo, nang isang kamao ang biglang tumama sa mukha nito. Robot punch.
Napabulong si Doro sa likod. Pinakaba mo ako, kaibigan. Lumingon si Jock. Ano nang sabi mo? Wala po, sagot ni Doro. Ang madrabit ay bugbog sarado, ngunit pilit na bumangon. Mga duwag. Hindi kayo makakabalik ng buhay. Sinabi ni Doro, pero buhay pa ako, eh. Napabulala si Jock, ang kunat. Umuwal ito ng malakas kahit puno ng sugat ang bibig. Napilitan sina Doro at Jock na takpan ang kanilang mga tenga. Ang ingay. May malaki tayong problema. Nagsimulang yumanig ang lupa. Diyos ko, lindol ba to? Tanong ni Jock. Hindi, sabi ni Doro habang nakaluhod. Siguradong tinatawag niya ang kanyang mga kasama. Mula sa lupa, daan-daang kuneho ang lumabas. Pinalibutan sila ng mga ito. Patay, napalibutan na tayo. Walang tigil sa panununtok ang robot. Ang dami. Wala nang pag-asa. Naisip ni Doro, hindi ako handa para sa ganito kalaking labanan. Ito na ba ang katapusan? Naging masama ang kanyang mukha. Pero sila lang ang inaatake, hindi ako. Ito na ba ang pagkakataon ko? Tumingin siya sa malayo. Paalam. Kailangan kong bumalik sa ating planeta. Lumingon si Doro. Ang ganda talaga. Salamat sa pagpapakita nito sa akin. Naalala niya ang mga sandali kasama si Jock. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa Earth. Tumingin si Jock sa paligid. Sige, mga hinayupak, halik kayo lahat. Ang dami ninyo. Habang nag-iisip siya, sana may butas para makatakas. Biglang isang kuneho ang sumugod mula sa itaas, ngunit mabilis na dumating si Doro para iligtas siya. Kaya mo pa palang lumaban, tanong ni Jock. Itinago ko lang ang skill ko kanina pa, sagot nito. Akala ko tumakas ka na. Isipin mo na lang na pasasalamat ito sa pagpapakita mo sa akin ng napakagandang bagay, sabi ni Doro na may determinasyon. Lalaban ako at mamamatay kasama ninyo rito, boss, para hindi kayo mag-isa. Nasiyahan si Jock. Hindi masama. Sabay-sabay na sumugod ang mga kuneho para patayin siya, hindi nag-iwan ng kahit anong piraso. Niyakap ni Doro ang kanyang ulo sa takot. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hinila na siya ni Jock pataas. Gusto kita. Romantiko. Tanggap ko yan. Nakatanggap ka ng Romance Card Act 8, Powerful Moon Suit Set, Moon or na 17, Moon Dust da 5, Moon Iron or na 14 na. Tiningnan ni Jock ang mga kuneho. Bakit kailangang mamatay? Bumalik tayong buhay. Ang kanyang robot ay mas marami ng baril. Mga kaibigan, oras na. Sinimulan niyang magpaputok. Maging materyales na kayo. Nagtaas sila ng baso para ipagdiwang ang tagumpay. Napabuntong hininga si Doro habang si Jock ay patuloy sa pag-inom. Nakakapagod, reklamo niya. Nga po, at saka kayo. Biglang sumigaw si Doro, ano nang ibig sabihin ng pag-ukit ng pangalan sa buwan? Mas gugustuhin ko pang labanan ang mga kuneho kaysa gawin yan. Hoy, sagot ni Jock. Siyempre, kailangan nating markahan ang ating teritoryo. Tanong ni Doro, Diyos ko, pagkatapos maghuhukay na naman? Paano po ba kayo maglaro? Tiningnan siya ni Jock. Bakit? Dahil masaya. Tumingala siya sa Milky Way. Masaya ang mga ganitong bagay. Naguluhan si Doro. Masaya po to. Nakaupo sila habang pinagmamasdan ang Earth. Naisip ni Doro, hindi ko talaga maintindihan. Kung gusto niya, gagawin niya, kung ayaw niya, hindi niya gagawin. Biglang may lumitaw na kakaibang liwanag. Napanganga sila sa pagtataka. Ano iyon? Tinakpan ni Jock ang kanyang mukha. Ano yan? Isang bahagi ng Earth ang nawasak. Nag-aalala si Doro. Ang ibang mundo ang ating planeta. Isinuot ni Jock ang kanyang helmet. Manatili ka rito, ako na ang titingin. Nagulat si Doro. Ano? Manatili? Paano ako babalik? Lumipad si Jock, iniwan si Doro. Boss. Hoy, nag-aalala si Doro. Ano ba talaga iyon? Kayang wasakin ang isang buong planeta. Mabilis na lumipad si Jock. Anong klaseng halimaw yon? Galit na sumigaw siya, huwag ninyong galawin ang mga bagay na akin. Bumaba si Jock na nagdulot ng pagsabog sa lupa.
Napuno ng alikabok ang paligid. Ang kanyang spacesuit ay naglaho. Walang tigil na tinawag ni Jock, Grandiuris, nasaan ka? Sagutin mo ako. Naglakad-lakad si Jock. Anak ng walang signal. Pagdating sa isang malaking butas, may natuklasan siya. Ha! Ayan siya. Anong nangyari? Tiningnan ni Jock si Grandiuris na nakahandu sa isa nag-aapoy na lupa. Hindi na ito makagalaw. Namutla si Jock. Sa kanyang likuran, may narinig siyang nag-uusap. Boss, may natira pa bang buhay? Sumagot ang isa, ano? Talaga? Lumingon si Jock. Isang lalaki ang nagsalita, tingnan mo ang armas ng lalaking iyan. O, ano ngayon? Tinitigan sila ni Jock. Nakakatawa. Hawak niya ay isang pala. Kakaiba talaga. Teka, boss, hawak niya ay isang sanga ng puno. Pero boss, hawak niyo rin ay isang pamalo. Sumagot ito, ha? Talaga ba? Ang pinakamalakas na manlalaro ng Chronolife, si Beach. Armas, reinforced wooden stick positibo, siyam-siyam. Nagtanong siya, hoy, sino ka? Naggangalit ang ngipin ni Jock. At sino ka naman? Nagliwanag ang mga mata ni Beach. Mukhang galit, ah. Puno ng galit ang mga mata ni Jock. Kung may reklamo ka, laban na. Ngumiti si Beach. Hi. Sarkastikong sabi ni Usus, hindi ko akalain, ah. Ang kuya mo pala ay isang tunay na noob. Sumigaw si Jock, tumahimik ka. Lumapit siya kay Grandiuris. Kaya mo bang manalo? Naalala niya ang nakaraan. Grandiuris, ang toreng pinaghirapan kong itayo para maabot ang buwan. At ngayon, winasak mo lang ng ganito. Hindi napigilan ni Jock na sabihin, manyakis na nakasuot lang ng salawal. Hawak ang pala, galit niyang sinabi, handa ka na ba, manyakis? Narinig ito ng mga kasama ni Beach at hindi napigilang tumawa. Manyakis? Sige, tawa lang, sagot ni Jock. Malayo pa ako. Sana hindi ko na lang nalaman, mas mabuti pa sana. Tumalon siya. May kakaibang tingin si Beach. Pero kung aakyat ka, masasaktan ka. Lumapit siya kay Jock. Bop. Isang malakas na hampas ang pinakawalan niya. Ngunit nakaiwas si Jock na ikinagulat niya. Ha! Nasugatan si Jock sa ulo. Kaliwang binti, nasira ang module, hindi gumagana ang acceleration system. Sabi ni Beach mula sa ibaba, wow, ang bilis mo, ah. Lumitaw ang mga pakpak ni Jock na may daan-daang kanyon. Sige, salagin mo to. Sabay-sabay silang lumipad patungo kay Beach na nanatiling kalmado. Itinaas niya ang kanyang palakol. Saan ka pupunta? Ipakita mo pa. Super class attack. Nagulat si Jock. Emergency escape mode activated. Tumilapon siya sa isang tabi. Summon, King's Castle. Agad itong lumitaw mula sa lupa. Nagmamasid si Beach. Ano nang kalokohan to? Inutusan ni Jock ang kastilyo na umatake. Pati si Usus ay natakot. Sa kabilang dako, si Doro ay nakatingin. Ha? Anong nangyayari? Ayos lang kaya siya? Ang taong yon imposible. Nasalag ni Beach ang atake. Nagulat si Jock. Nasalag niya? Gamit ang pamalong iyon? Ngumisi si Beach. Ako naman. Mabilis siyang sumugod patungo sa kastilyo. Tumingin si Jock mula sa ibaba. Test? Ginamit niya ang downstrike. Biglang may napansin si Beach. Nagliwanag ang mga mata niya. Yung lalaking yon. Si Jock, hawak ang kanyang pala. Daan-daang libong bloke ng kahoy ang lumitaw. Summon, 1,000,000 blocks. Naging isang kalasag ito na humarang sa enerhiya ni Beach. Habang nagtatanggol, sinabi ni Jock, sino ba ang taong iyon? Tuwang-tuwang sabi ni Beach, oras na para tapusin to. Sinira niya ang kalasag at direktang sumugod kay Jock. Sumigaw si Jock, hayop ka. Naghahanda na sila sa laban, hawak ang kanilang mga armas. Nang magbanggaan ang kanilang mga sandata, isang dambuhalang pagsabog ang naganap sa Earth. Ang ibang mundo ay nahati sa dalawa. Kuya, nandito ka pala, sabi ni Usus. Dumating ka na pala, Usus. Masayang sabi nito, ang ibang mundo, sinira mo na naman.
Sa susunod, gawin mong mas matibay ha. Tiningnan ni Jokay ang kanyang pala na nagliliwanag. Pero bakit? Tiningnan siya ni Beach. Buhay pa. Si Jok, punit-punit ang damit, hawak ang pala. Halika rito, manyakis na hinayupak. Pagkasabi nito, bumagsak siya at nawalan ng malay. Oh, himatay na pala, sabi ni Beach. Ang pala na iyan, kahina-hinala, sabi ni Usus. Tama ka, sagot ni Beach. Isipin mo, ginagamit niya iyan bilang armas? Nakatulog pa rin si Jok. Nagtaka si Beach. Sino ba talaga siya? May napansin siyang lumilitaw. Sino ka? Dalawang anino ang lumitaw. Ako ito, batang walang hiya. Si Choi Diapi, ang SEC ng Chronolife. Kasama niya si Yuria. Sinira mo na naman ang tour, ah? Walang hiya. Tanong ni Beach, anong ginagawa mo rito, matanda? At anong ginagawa mo rito, sagot ng si. Lumipad si Yuria papunta sa kabilang panig, kinalong si Jo. Mahal na manlalaro. Ayos ka lang ba? Gising, manlalaro. Bulong ni Beach, pamangkin mo ba talaga siya? Ang ganda niya. Sumagot ang si, ano? Itong walang hiyang to. Walang tigil sa pagtawag si Yuria. Gising, Jo. Kailangan mong maging mas matatag. Matagal ko nang sinubukan na palakasin ka. Naalala niya ang nakaraan. Malambing siyang tumingin kay Jo. Alam mo ba kung gaano ako naghirap para lang mapatay ka? Inalalayan niya itong tumayo. Ang pangunahing developer ng ibang mundo. Nanginginig na sabi ni Jok, ano? Anong sabi niya? Ang sakit. Mukhang mamamatay na ako. At nawalan ng malay si Jok. Nako, nawalan na ng malay, sabi ni Yuria. Agad niyang hinalikan si Jok. Matulog ka ng mahimbing, manlalaro. Mula sa kawalan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Boss! Boss! Lumitaw si Doro, sumisigaw, boss. Paulit-ulit niyang tinapik ang mukha ni Jok. Gising! Gising, boss! Nagising si Jok at sumigaw sa sakit na itulak si Doro. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Bigla siyang natauhan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang baog na planeta ay hinati ng isang puwersa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang puwersa na kayang hatiin ang isang napakalaking planeta. Tumingin siya sa kalawakan. Bakit buo pa rin ito? Mabilis na yumakap sa kanya si Doro. Boss, nag-alala ako ng sobra. Tuwang-tuwa si Jok. Doro, nag-alala ka ba talaga? Salamat. Nahihiyang sabi nito, huwag kang magkakamali, nag-alala lang ako para sa sarili ko. Muntik na akong maanod sa kalawakan. Ah, ganun ba? May pagdududang tanong ni Jok. Kung nandito ka, Doro, ibig sabihin bumalik na ako sa buwan? Opo, sagot nito. 3 Doro ang pumalibot sa kanya, nag-aalala. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? May masakit po ba? Kalmadong sumagot si Jok, ayos lang ako. Paano naging ayos lang? Naalala niya ang laban. Malubha ang mga sugat ko sa pakikipaglaban sa manyakis na iyon. Hinila ni Doro ang mukha niya. Sumigaw si Jok. Doro. Ko. Umakyat si Doro sa balikat niya. Pareho silang tumingin sa Earth. Hindi ko alam kung ano nang nangyari noong nawalan ako ng malay. Pwede mo bang ikwento? Opo, sagot ni Doro. Kanina lang, ang kalawakan ay napapalibutan ng mga asteroid. Sumigaw si Doro sa takot. Ang ibang mundo, nahati sa 2. Isang boses ang umalingaw-ngaw, kalma lang. Isang gintong liwanag ang lumitaw. Mula sa liwanag, lumabas si Yuria, buhat-buhat si Jo. Napaupo si Doro sa gulat. Ha? Boss. Kahit anong tawag ni Doro, hindi gumagalaw si Jo. Boss, ayos lang po ba kayo? Gising. Sinabi ni Yuria, huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Nahimatay lang. Talaga po, tanong ni Doro. Naalala ni Yuria ang paghalik niya kay Jo. Siyempre, ginamitan ko siya ng pinakamalakas na healing spell. Namula si Yuria. Naisip ni Doro, ano nang ginawa niya? Kayo po ba ang may gawa nito sa boss at sa ibang mundo? Tanong ni Doro. Wow, nakilala mo pa ako. Ang talino mo namang bata, sabi ng manlilikha.
Pero nagkakamali ka. Hindi ako ang may gawa nito. Ano? Kung gayon, sino po? Tumingin si Yuria sa ibang mundo. Ang reinforced wooden stick positibo, siyam-siyam mula sa main server ng Chronolife. Ang pinakamalakas na sandata sa buong laro. Para protektahan ang mga manlalaro, may system barrier ang ibang mundo para pigilan ang sinuman mula sa main server na makapasok. Pero sinira niya ito. Bumalik na siya sa orihinal niyang mundo at pansamantalang bumalik ang kapayapaan. Hinawakan niya ang ibang mundo. Pero manganganib na naman ang planetang ito kapag nagising siya. Tandaan mo ang sasabihin ko. Tinawag ni Yuria si Jock. Malaki ang inaasahan ko sa iyo. Ipinagdaop niya ang kanyang mga palad. Isang liwanag ang lumabas. Restore. Nagliwanag ng husto at unti-unting nagdikit ang dalawang bahagi ng ibang mundo. Nagulat si Doro. Ano? Sumigaw siya sa sobrang liwanag. Nang mawala ang usok, nakita niyang bumalik na sa dati ang ibang mundo. Ang planeta nagdikit na ulit. Ang manlilikha na wala na siya. At ganoon po ang nangyari pagtatapos ni Doro. Tahimik na nag-isip si Jock. Natalo ako, sabi niya. Naging masyado akong mayabang. Akala ko dahil ako ang pinuno ng ibang mundo, hindi na ako matatalo. Napakakaawa-awa ko, nabigo na naman ako. Boss, sabi ni Doro, siya ang pinakamalakas na manlalaro. Ang katotohanang buhay pa kayo ay nagpapatunay na lumaban kayo ng mahusay. Pinigilan niyo lang siya gamit ang palang ito. Tiningnan ni Jockey ang pala. Ha? Paano ko siya napigilan gamit to? Paano nito naharang ang isang bagay na kayang sirain ang isang buong mundo? Biglang tinawag niya si Doro. Po, alam mo ba kung saan gawa ang palang ito? Hindi po, hindi ako gaanong maalam sa mga mineral pero sigurado akong alam ng mga eksperto. Sino? Tanong ni Jock. Pagdating sa mineral, syempre, ang mga dwarf. Nakatira sila sa lugar na tinatawag na empty mines. Mga dwarf, magagaling din ba silang gumawa ng mga bagay? Syempre. Crafting, mining, forging, lahat kaya nilang gawin. Binuhat ni Jock si Doro. Kung gayon, kailangan nating puntahan sila agad. Alam mo ba kung nasaan ang empty mines? Ang lokasyon hindi ko po talaga alam. Kahit hindi mo alam, ayos lang. Lilipad tayo at hahanapin natin sila. Dinala ni Jock si Doro sa harap ng isang screen. May pinindot siya. Naguluhan si Doro. Ano? Sa harap nila ay isang nakakasilaw na asul na liwanag. Binuhat ni Jock si Doro. Oras na para umalis? Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ang mga sumira sa aking mundo ang reinforced wooden stick positibo, siyam-siyam na iyon at ang babaeng iyon. Maghintay kayo. Tiyak na maghihiganti ako. Sa ibang mundo, sa Black Highlands, isang hukbo ng mga kalansay ang sumusugod kay Joachim. Ang dami nila, sabi niya. Si Joachim, isang level 49 na bayani. Isang babae ang umatake gamit ang mahika. Ayos lang, mahihina naman sila, sabi ni Bitsy. Siguro dahil masyado ka lang malakas, sagot ni Joachim. Nataranta si Gray. Hindi ko na alam kung sino ang halimaw ngayon. Sumigaw si Bitsy, ano nang sabi mo? Si Foxter, isang level 41 na magnanakaw, ay nagtanong, nag-aaway na naman kayo. Pero nakakabagot, sabi ni Gray, isang level 45 na salamangkero. Ang level na to ay para sa mga baguhan. Kung masyadong malakas ang mga halimaw, walang bagong manlalaro ang papasok, sagot ni Joachim. Masyado lang tayong mabilis umunlad kaysa sa inaasahan ng mga developer. Ang gulo ng management ng laro, sabi ni Bitsy. Pero masaya, di ba? Sagot ni Foxter. Baka tayo na ang pinakamalakas na grupo sa server na to. Haha, ang yabang pakinggan, ngiti ni Joachim. Bakit, Gray? Tumingin si Gray sa langit. Joachim D. Ang anino ni Grandiuri sa langit ay nagpataka sa kanya. Ano iyon? Hindi ko makita ng malinaw. Pababa ito. Baka isang undiscovered monster, sabi ni Gray. Tila interesado si Bitsy. At tayo pa ang unang makakalaban nito. Ang malas naman niya, mayabang na sabi ni Joachim. Hawak ni Bitsy ang isang pulang sandata. Targetin natin yan. First kill achievement.
Unti-unting naging malinaw si Granduris. Nahanap niyo na ba ang mga dwarf? Tanong ni Jock. Nakadungaw sina Jock at Doro sa bintana. Boss, ito po ang pugad ng mga kalansay, sabi ni Doro. Hindi ko akalain na makakalipad talaga tayo gamit to. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ito ang romansa, masayang sagot ni Jock. Buti na lang nakuha ko ulit ang bungo, di ba, Granduris? Biglang may umungol mula sa labas. Patayin niyo na ako, dahan-dahan lang. Ha? May mga manlalaro, sabi ni Doro. Tila nagulat si Jock. Jitsen, mukhang nasa gitna sila ng laban. Ah, sabi niya. Biglang isang lilang liwanag ang bumaril mula sa grupo sa ibaba patungo sa sasakyan ni Jock. Ano yan? Sigaw niya. Tamaan. Sige pa, paputukan niyo pa, sigaw ng mga nasa ibaba. Ginamit ni Bitsy ang kanyang lightning dash at inihagis ang kanyang kalasag. Sinalakay ang sasakyan ni Jock mula sa iba't ibang direksyon. Sa loob, tahimik lang sina Jock at Doro. Itinuro ni Jock ang mga nasa ibaba. Ano ng kalokohan to? Ang hihina nila. Baka mga bagong manlalaro lang, sabi ni Doro. Naalala ni Jock ang kanyang mga epikong laban. Ibang-iba ang pakiramdam. Ano nang gagawin natin? Pagbibigyan ba natin sila? Tanong ni Doro. Hindi, mariing sagot ni Jock. Naging masama ang kanyang mukha. Sila ang unang bumaril. Kailangan silang turuan ng leksyon. Tinawag niya si Granduris. Opo, boss. Yung mga nasa ibaba, pasabugin mo. Masusunod po. Nakita ni Joachim na may mali. Ha! Ang bibig ni Granduris ay bumukas at isang dambuhalang kanyon ang lumitaw. Sa ibaba, nanlaki ang mga mata ni Joachim. Ang Granduris Mechanical Ray ay isang napakalakas na atake. Tumilapon ang mga bato at lupa, pati na ang mga tao. Si Joachim ay tumakbo para magtago. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Tumakbo siya palayo, ngunit paglingon niya, nakita niyang nakatutok sa kanya si Granduris. Gumapang siya paatras. Baliw! Ano na klaseng bagay yan? Sa sasakyan, sinabi rin ni Jock ang parehong bagay, ngunit may ibang tono. Baliw talaga. Ano to? Tila nang hihinayang si Doro. Ang mechanical ray, kapag tinarget, siguradong tatama. Maraming sinag ang lumabas mula sa bibig ni Granduris. Walang nagawa si Joachim kundi matamaan. Ang kanyang katawan ay nakahando sa isa nag-aapoy na lupa. Nagpatuloy lang sina Jock at Doro. Nakahandusay na si Joachim, sira na ang kanyang espada. Gusto mo bang buhayin ang mga kalansay at tanungin sila ng direksyon? Tanong ni Doro. Magandang ideya, sabi ni Jock. Sige, subukan natin. Idinikit niya ang pala sa isang bungo. Maging materyales ka. Materyales na nakolekta. Crafting ability unlocked, Bone Architect. Activation condition, ipaghiganti ang mga kalansay. Depende sa kombinasyon ng Bone Architect, isang malakas na kalansay ang malilikha. Nagulat si Jock. Wow, ano to? Bone Architect, tanong ni Doro. Ang daming materyales dito. Subukan nating gumawa ng isa. Kinakabahan ako, sabi ni Doro. Tapos na. Isang pangkaraniwang kalansay ang lumitaw. Species, dog bone. Panganib, antas mahilig sa yakap. Nakipag-appear si Jock sa kalansay. Ang cute. Pangalan mo ay Bonnie Marte. Ang weird ng lahat. Huwag kang magbiro, seryosohin mo, sabi ni Doro. Espesyal na event, gumawa ng 100 na tatanging kalansay para makakuha ng isang rare type. Ngumiti si Jock. Plinano ko na to. Isang kalansay ang lumipad pataas, napapalibutan ng lilang liwanag. Lich King tawag nito. Ako po'y nagbibigay galang sa aking pagkabuhay. Species, Lich King. Panganib, antas ike. Ang maalamat na hari ng mga undead. Lumuhod ang Lich King. Kung inyong papayagan, nais ko pong magkaroon ng pangalan mula sa inyo, aking master. Hindi pa rin makapaniwala si Doro. Lich King. Hindi. Hindi pwede ang pangalan na iyan, paliwanag niya. Ang Lich King ang pinakatuso at pinakamalupit na halimaw sa ibang mundo. Hindi yan sumusunod kaninuman.
Nagpa siya na ako, sabi ni Jock. Ang pangalan mo ay Bok. Ngayon ba ang oras para magpangalan, sigaw ni Doro. Inulit ng Lich King, ngayon ba ang oras para magpangalan? Kita mo. Sumusunod siya, sabi ni Jock. Ayos lang yan. Bok, alam mo ba kung nasaan ang empty mines? Tanong ni Jock. Paano niya malalaman yan, sabi ni Doro. Alam ko po, sagot ng Lich King. Nagulat si Doro. Alam mo talaga? Kung gayon, dalhin mo kami doon ngayon din. Masusunod po, Master. Maya-maya, sa Odok Grasslands, isang safety tower ang itinayo. Para sa kaligtasan ninyo, sabi ni Jock sa mga kalansay. Ang Lich King na si Bok ay nakasuot ng hard hat. Kung may malakas na kaaway, gamitin ninyo ang laser signal sa tuktok. Darating ako para iligtas kayo. Nagpaalam sila. Pupunta na kami sa Nuven Mines. Naglakbay sila ng ilang araw, nagcamping at nagkwentuhan. Sa wakas, narating nila ang isang kuweba sa isang bundok. Nandito na tayo. Namangha sila sa loob. Ang empty mines. Nasaan ang mga dwarf? Tanong ni Jock. Ayon sa aking alaala, matagal nang walang balita mula sa minahan na ito, sabi ni Bok. Isang araw, hindi na lumabas ang mga dwarf. Biglang dalawang anino ang lumitaw at nagpapana sa kanila. Nasalo ni Bok at Doro ang mga palaso. Nagulat ang dalawang anino. Ano yon, Bok? Tanong ni Jock. Huwag mo silang patayin, sabi ni Jock, ngunit huli na. Sinugod sila ni Bok. Mga dwarf, sigaw ni Jock nang makita sila. Binuhat ni Bok ang dalawang dwarf. Binatukan ni Jock ang isang dwarf. Gumising ka. Bakit niyo kami inaatake? Mga tao tumakbo kayo, sabi ng matandang dwarf. Ang lahat ng dwarf dito ay nawala ng alaala at naging marahas. Paano ka nakabalik sa katinuan? Tanong ni Jock. Mukhang pagkatapos ng isang malakas na pagkabigla. Ngumisi si Jock. May mas madaling paraan. Physical therapy. Sumigaw siya, sugod, mga matatandang masungit. Nagsimula ang isang magulong laban. Ginamit ni Bok ang kanyang magic missiles. Si Doro ay nangangagat. Si Jock ay nanununtok gamit ang robot punch. Habang abala sila, isang dambuhalang kamay ang sumira sa pader. Isang halimaw na may 3 mata at 3 bibig ang lumitaw. Zombie Dragon, Reanimated GUI Curse. Final Boss, Antas Ie. Bumuga ito ng apoy at tinarget si Jock. Pest? Bakit ako lang ang tinatarget? Ipinatawag ni Jock si Granduris. Lumaban ang dalawang dambuhala. Kinagat ng zombie dragon ang ulo ni Granduris. Gumawa ka ng katawan. Gumawa ka ng katawan, sigaw ni Doro. Paano ako gagawa ng isang bagay na hindi pa umiiral, sagot ni Jock. Teka, kaya ko. Isang liwanag ang bumalot kay Granduris. Nag-evolve ito at naging mas malaki pa sa zombie dragon. Sinuntok nito sa ulo ang dragon at tinunaw ito ng isang malakas na sinag ng liwanag. Sa isang lugar, isang lalaki na nakaitim na suit ang pinunit ang isang kontrata. Tapos na ang kontrata. Tawagan mo siya. Yung tangang yon. Bumalik sa minahan, ang mga dwarf ay nagpapasalamat kay Jock. Salamat sa pagligtas sa amin. Ako si Manager Kim, sabi ng pinuno ng mga dwarf. Ako naman si Jock. Ipinakita ni Jock ang kanyang pala. Alam mo ba kung saan gawa to? Nagulat si Manager Kim. Ang materyales na ito hindi ko alam. Nagpa siya si Jock na mag-log out para magpahinga. Nagpaalam siya sa mga dwarf. Bumalik siya sa kanyang maliit na apartment. Nakakabagot bumalik sa realidad. Nanonood siya ng balita habang kumakain. Balita ngayon mula sa Chronolife, ang krisis sa kakulangan ng isang bihirang materyales na tinatawag na diamondium ay nagiging sentro ng atensyon. Ang presyo nito ay tumaas ng 10 beses, umaabot sa 100 milyon bawat kilo. Naibuga ni Jock ang kanyang kinakain. Ano? Naalala niya ang bag na dala ni Manager Kim. 1 kilo, 100 milyon? Sa ibang mundo, ang iba't ibang guild ay nagtitipon. Nasaan ang halimaw na iyon? Tanong ni Hack, ang commander ng World Guild Alliance. Dalhin niyo ako sa kanya. Bumalik si Jock sa laro. Oras na para umalis? Pupunta na tayo sa Origin Plaza.
Talaga, sabi ni Doro. Inaantok pa ako, sabi ni Manager Kim. Yung diamondium, ayos lang ba? Tanong ni Jo. Nandito lang, sagot ni Kim. Biglang isang pana ang tumusok sa ulo ni Grandiuris. Lumitaw si Hack. Huli ka. Napapalibutan ka na. Ang lahat ng malalakas na guild ay naroon. Si Joachim, na nakaligtas, ay galit na sumugod kay Jo. Ngunit nang makita ang mukha niya, natigilan siya. Isang estranghero ang nagtanong, Hoy, ikaw ba ang sumakop sa minahan na to? Walang bahalang sumagot si Jo. Bakit? Kung gayon, Ginoo, ihahatid ka namin.